Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may pipirmahan ng adepong kontrata si Jalen Duren sa Detroit Pistons at ang inilabas na good news ng Golden State Warriors sa kanilang mga fans. Matapos nga po ang halos 2 buwang matinding negosasyon, mukhang malapit na ring matapos ang matagal na contract stand-off sa pagitan ni Jalen Duren at ng Detroit Pistons. Ayon nga po sa latest reports, inaasahan pa rin na muling pipirma si Duren sa Pistons at ang magiging kontrata ay maaaring umabot sa mahigit 4 na taon at higit $160 million. Pero bago makarating sa puntong ito, naging mahaba at komplikado ang kanilang negotiations. Matagal nang hindi nagkakasundo ang magkabilang panig tungkol sa halaga ng bagong kontrata. Noong Hulyo pa ay naiulat ng nasa stalemate ang kanilang negotiations. May sariling valuation nga po ang Pistons para kay Duren habang mas mataas naman ang hinihingi ng kampo ng batang center. At habang tumatagal ang usapan, naging mas tense pang sitwasyon. Nitong Agosto, naiulat na naging awfully nasty ang negotiations kaya nagkaroon pa ng mga tanong kung maayos ba talaga ang relasyon ng dalawang panig kahit magkaroon sila ng bagong deal dito. May option din sana si Duren na tanggapin ang qualifying offer para maging unrestricted free agent sa susunod na offseason. Pero sa pinakabagong development, mukhang mas pinili pa rin nga po niyang manatili sa Detroit at makakuha ng long-term security. At may dahilan kung bakit ayaw siyang bitawan ng Pistons. Noong nagdaang season nga po ay nagkaroon si Duren ng career best numbers na 19.5 points, 10.5 rebounds at 2 assists per game, habang naglaro siya sa 70 regular season games. Sa ibang balita naman, makalipas nga po ang halos 2 buwang paghihintay ay napuna na nga po sa wakas ng JSW ang kanilang huling 2 bakanting pwesto sa kanilang roster. Matapos nga po nilang papermahin ang veteranong guard na si Brandon Williams at ang forward na si Georges Niang. Nakakuha nga po dito si Williams ng 1-year contract na nagkakahalaga ng $2.6 million habang 1 year $3.9 million naman ang nakuhang kontrata ni Georges Niang. Sa pamamagitan nga po ng dalawang signing na ito, tila malinaw na nais ng Warriors na magdagdag ng lalim at karanasan sa kanilang lineup bago tuluyang sumabak sa bagong season. Para kay Brandon Williams, isa itong malaking oportunidad upang patunayan na kaya nga po niyang maging mahalagang bahagi sa rotation ng Warriors. Bilang isang guard, maaari nga po siyang makapagbigay ng dagdag na energy, bilis at suporta sa backcourt. Hindi man siya ang pinakamagaling na pangalan sa liga, alam nating sa sistema ng Warriors maraming manlalaro ang nagkaroon ng pagkakataong ipakita ang kanilang tunay na kakayahan. Samantala ang pagdating naman ni Georges Niang ay maaaring magbigay ng isang bagay na makakatulong talaga sa JSW. Ito nga po ang kanyang kakayahang magbigay ng spacing, scoring at pagiging isang veteranong forward.